Alright, hi, welcome back to our show and this time, medyo mabigat tong ano natin, medyo mabigat tong situation na babasahin natin, no? Kasi 'di ba Mm. argument 'to na kung ang anak daw ba ay may responsibility na tumulong sa magulang after they Mhm. become an adult. Kasi 'di ba, Yeah. palaging argument 'yan, eh, parang ang sabi nila natural na ang magulang, responsibility nila ang kanilang mga anak. Pero ang mga Mhm. anak ba, responsibility ba nila yung mga magulang nila 'pag tumanda na sila, Yeah. 'di ba? Oo, Okay. masyadong ano 'yan, masyado siyang big argument bilang sa'tin sa mga Pilipino 'no, kasi Yes, nakasanayan talaga natin yung old ways. tama. Okay. So ito na, basahin na natin siya. Hi, titas. I genuinely want to get some opinion. This might be long, but my only question is, should I provide for my mother who was absent most of our lives? Yun yung question niya. Mhm. So ang context is, I'm 24, female, earning 6 digits. I'm not. Taray, Oh, sana all. Napareha ka agad. pa-work po, pa-work po sa 24, inyo, no? 24, earning 6 digits. Ano pag nagawa ko ng 'di 24? ba? Umiinom. Truth. Okay. I'm not close to my mother. Actually, growing up, absent mother siya. Lumaki kami sa poder ng lola ko, sa father's side. Yung mga kabataan namin, few months in a year lang namin siya makakasama. So meaning nung bata pa sila, minsan lang nila makasama yung nanay nila sa isang buong taon. Uuwi yung mother ko pag mag-iibang bansa na ulit yung father ko para siya yung mag-handle ng pera. Then pagbabalik na ulit ng Pinas yung father ko, aalis na siya para daw magtrabaho. Yan, may quote unquote. And nagpapadala siya ng pa 3K per month. Depende pa if may sasahurin siya since factory worker lang ang work niya na kapatid niya yung may-ari. Hiwalay sila kasi abusive yung father ko. Sa first child pa lang nila, sinasaktan na siya ng tatay ko. Hindi ko alam bakit nasundan pa ng tatlo. And lahat kami nakaranas ng emotional and physical abuse, yung tipong buong barangay sanay na sa nag-iiskandalo at nag-iingay sa bahay namin. Grabe naman, napaka-chaotic ng family nito, ano. True. Pag umuwi yung tatay ko galing ibang bansa, lagi na kaming nanginginig sa kaba kasi babalik na naman kami sa bahay namin at aalis na kami sa puder ng lola ko. Lahat na ata ng kahihiyan naranasan namin dahil sa tatay namin, to the point na yung bunso kong kapatid na lalaki tried to unalive him. Sobrang nakakatakot kasi yung tatay ko 'pag nagagalit. Gano'n kalala. And lahat kami tinuruan na dapat daw i-forgive namin tatay namin kasi naghahanap buhay para sa'min. Tama ba 'yun? It feels Hmm, may kung question ang mark pa kapalit rin, naman, ang kapalit bugbog. 'di ba? Okey, bigat nga. Tigil na natin 'to, char. True. Okey. It feels like na after ka duraan at suntukin, 'pag nag-sorry sa'yo dapat tanggapin mo kasi binigyan ka ng pagkain. Yung Mhm. youngest brother ko, baby pa lang, gumagapang pa, binubugbog niya. At tandang-tanda ko, nagkakalatay sa katawan kapatid ko dahil sa palo ng walis. So nung nag-college ako, tumakas ako ng bahay at pumunta sa Maynila para mairaos ko kami ng mga kapatid ko sa buhay. Nakitira ako sa pinsan ko sa side ng mother at nag-working student hanggang sa makatapos. Ngayon, 24 years old, nakabili na ng bahay at earning decently pero sa totoo lang, hindi talaga bukal sa loob ko magbigay sa mother ko kasi parang sobrang bare minimum yung binigay niya sa amin. Nakuha ko ng mga kapatid ko and they are living with me pero hindi ko magawang magkaroon ng space para sa nanay ko. I know she's had her fair share of demise sa relationship niya sa father ko pero di ko magawang maintindihan bakit niya kami nagagawang iwan sa father ko kahit na alam niyang sinasaktan kami. Lagi niyang sinasabi na nandun naman daw lola ko at mga tita ko. Hindi niya raw kami kayang buhayin kung kukunin niya kami. Ang hindi ko maintindihan is, bakit hindi siya nagsumikap para sa amin? Ang daming work na pwede gawin pero nagstay siya sa 8K a month. Yung kinikita niya na minsan mababa pa dun. Sa totoo lang, wala lang siyang backbone para sa sarili niya, let alone para sa aming mga anak niya. Ngayon, nakatira siya sa kapatid niya and she just has enough for her daily living. Yung father ko, di na namin kinakausap 2 years na.
and we're not planning to ever. Mm. Ang mother ko, dahil nga medyo helpless siya at may victim mentality, she would use my youngest brother na magpunta sa tita ko at manghingi ng pera. Naalala ko nung panahon ng COVID, pinapunta niya yung kapatid ko sa bahay ng tita ko. Pinaglakad niya ng kilo-kilometro sa ulan kasi walang masakyan para manghingi ng pera at pagkain. That's how she rolls. Sanay siya na nakarely sa iba kahit sa needs niya. She would usually use people around us to guilt trip us na magbigay ng pera sa kanya. Pinagsasabi niya sa mga kapatid niya na di daw kami nagbibigay ng pera. I don't cave in. Before, oo, pero ngayon mas isingkong duling, mas gusto ko pa ibigay sa iba. I feel like a villain na napakasama akong tao pero I can't help it when I can't understand yung reasoning behind sa actions niya. It doesn't sit right with me. Should I be more sympathetic? Am I being too harsh? Gusto niya kunin ko rin siya sa bahay pero sa totoo lang, parang ang bilis ko matrigger pagdating sa kanya. Baka maging toxic yung household ulit namin. So please enlighten me po. What should I do? I want to give my siblings the best life possible. I genuinely want to heal also. I feel like the universe has been kind to me lately. And if it's time na ba to open doors para sa mother ko. Yun. Medyo mahaba yung story Grabe. niya, no? Pero, yung story Grabe ang medyo ano. mahaba pero ano talaga siya, may laman talaga siya, no? Yes, yes. Oo. Very ano tong story natin ngayon, no? Mm. Kasi kilala mo yung nag-gold medalist na gymnast, si Carlo Yulo, Carlos Yulo. Carlos Yulo. 'Di ba may issue din siya with his mother. Mm. So, ano tong ano natin, napapanahon tong story natin. Kasi Yes. ano yan eh, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, malaking argument siya pagdating sa ating mga Pilipino. Kasi ang nakasanayan natin is yung old ways natin na yung mga anak natin, itataguyod natin yung mga anak natin in return na hindi naman siguro um, feeling ko hindi naman siya nauso intentionally na talagang pag ano mo ha. Siguro nakasanayan lang dati na pagka naitaguyod mo yung mga anak mo eh ano nagi-give back lang sila Mm. hanggang naging sa mandatory na siya. Yes. Alam mo yun? Oh. Hanggang sa dumating sa point na naging mandatory na siya sa mga magulang na ikaw ang magtataguyod sa atin Ikaw paglaki, mag-aahon sa atin sa ganyan. hirap, ganun. Oo, ganun ba? Pero, yun nga. Ngayon kasi, masyado nangangabuok yung mga tao. Masyado ng, ano Mm. yung, madami na masyadong iniisip ang mga tao. Kahit mga ganyan, 4 years old, grabe na, stress ka na ng Oo ganyan. nga. Yung mga tao ngayon, mas pinipili na yung peace of mind nila. Mm. Ah, Kesa, kahit family mo pa yan, ika-cut off ka nila, yes. kapalit ng peace of mind nila. 'Di ba? So, maging ano yan, malaking ano yan dito sa Pilipinas, yung pag required ba na mag-give back sa parents natin? Mm. Ikaw, sa tingin mo? Kasi ikaw, pareho tayo pala, I mean, is lumaki tayo na nasa ibang bansa yung parents natin, Oo, di ba? oo. So, anong take mo dito? Um, yun nga, since ano na to, no, parang matagal ng argument to. And ako naman, like, personal opinion ko naman um, kasi bilang magulang na rin ako, hindi ko parang maisip na pag tumanda ako at pag nagkaroon na ng mga trabaho yung mga anak ko, eh, ire-require ko sila to provide for me. Hindi ko siya maisip eh. For now ha, kasi syempre, kumbaga capable pa ako, kaya ko pa magtrabaho. Pero, Mhm. yun nga, parang ano eh, hindi siya kailangan hindi siya kailangan, ang tawag dito, hindi siya kailangan idikta sa, Mhm. sa mga anak. Pero parang, kung Yeah, oo. ikaw mismo, bilang anak, parang feeling mo, kailangan mo mag-give back. Hindi naman siguro lahat-lahat na ikaw na mag-provide. Kasi, meron din namang mga ibang magulang, may mga ibang pamilya na parang sinasabi nila na, oh,
pag nag-retire na kami at nakapagtrabaho ka na, ikaw na magpo-provide para sa Mhm. amin, no? Ganun. Kumbaga, ginawa talagang retirement fund, Retirement ganun. retirement plan. Retirement plan yung mga anak. Oo. Pero kasi based dito sa story na binasa natin today, um, medyo hati yung opinion ko kasi yun nga bilang anak, gusto ko to give back to my parents. Pero depende siguro kung anong klaseng parents ang meron ka. Yeah, actually ganyan din ako. Hati din ako kasi ako I'm more on um family-oriented na tao. Same, Eh, same. parang parang I think kahit yun nga kung depende sa gravity nga din ng situation, no? Pero kay ate kasi grabe grabe talaga. Oo. Pero sa sitwasyon ko, parang sa pamilyang naka-surround sa akin, parang may mga mali ganyan sa family members ko ganyan. Pero parang to cut them off totally, Mm-mm. parang hindi ko siya kaya. Mm-mm. Kumbaga, kung eto ang yung sinasabi ko is other family members, kahit yung mga pinsan ganyan. So hindi siya yung sa main ang tawag dito, first family ganun. Mm-mm. So, parang meron akong mga relatives na talagang kahit gusto ko silang i-cut off, hindi ko magawa. Totally like kasi yung talagang hindi nakakausapin or hindi Oo, oo. nakikitain, as in totally cut off. Hindi ko siya kaya. Kasi nandun pa rin ako sa mentality na pamilya ko to. Mm-mm. Correct. 'Di ba? Pero yun nga, since yung kay ate, very abusive yung yung tatay, tapos very absent yung nanay. Actually, So, yun nga, chaotic talaga yung environment na kinalakihan nila magkakapatid. oo. So, ano yung tawag dito? Feeling ko, I think it's right for ate na i-cut off yung parents niya na lang kasi hindi talaga maganda yung kinalakihan nila silang magkakapatid Kasi Mm. ikaw nanay ka, nanay tayo pareho. Kaya mo bang iwan, alam mo na abusive yung partner mo, kaya mo bang iwan yung mga anak mo sa kanya, right? Mm-mm. 'Di ba? So, Actually, oo. choice yon ng nanay niya. So, ibig sabihin, parang binigyan niya rin ng reason yung mga anak niya na hindi siya piliin sa future. 'Di ba? Yun yung situation ni ate. Kumbaga, since ganito yung ginagawa, kahit ako, kung ganyan din gawin sa akin ng, ng nanay ko or tatay ko na, pinili mo kong iwan, eh, sa paglaki ko, eh, wag kang mag-expect na talagang ibibigay ko rin sa'yo yung buong ako. Di Mm. ba? Mm. Kasi nung bata ko, hindi mo binigay ng buo yung sarili mo sa akin. Aha. Ganon. Actually, may point naman. Ewan ko, hati pa rin talaga yung ano ko. Hati pa rin talaga yung opinion ko about this eh. Siguro kasi mahirap mag-comment talaga nung kung ano yung gagawin mo kasi hindi ikaw yung naka-experience mismo. Mhm, Pero mhm. tama din na oo nga no, kung iniwan ka ng nanay mo nung bata ka pa, nung time na ang dami niyo ng alam niya naman kung ano yung dinadanas niyo pag nandun kayo sa tatay, 'di ba? Yes. Kumbaga aware naman yung nanay na kasi kahit dun sa nanay violent na nga yung tatay eh. So alam Yes. niya na nananakit yung tatay even dun sa kanila sa mga anak. Tapos iiwan mo. Mhm. Parang as 'Di nanay ba? hindi hindi ko rin kaya. Pero baka doon din naman sa nanay, hmm, puwedeng sobrang weak din siya, eh, yung hindi niya rin alam kung anong Yeah, gagawin oo, niya. parang way of escape niya lang din 'yun Oo. para nga hindi niya na makasama yung tatay. Maybe Alam mo maybe 'yun? in her mind, aalis muna ako. Um, I think ah, tingin niya it's for the better para sa yes. kanya. And also, hindi, Hindi niya baka nga nasa isip niya kasi alis muna ako, aayusin ko buhay ko, tas babalikan ko yung mga anak ko. Kaya lang, it never happened nga kasi. Kasi hindi ko alam ako, siguro may mga ganong klaseng magulang, pero ako, parang hindi ko kayang
iwanan yung mga anak ko totally na wala akong plan. Kasi, um, Mhm. nung nag-move ako sa ibang bansa, iniwan ko yung mga anak ko for 2 years. Iniwan ko muna Mm. sa mga lola, sa lolo-lola, 'di ba? Pero Mm. yung pag-alis ko is may plan. Parang Yeah, after 2 years, kukunin ko sila, makakasama ko sila. Kasi nga, I already grew up in a family na na wala malayo, din malayo masyado, ang oo. parents. Kumbaga yun nga, Mm. kagaya nila, eh, buti nga sila few months in a year. Ako parang ilang weeks lang in a year ko makasama yung mga magulang ko kasi nga, nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ko naisip na, ay, kumbaga, gagawin ko ulit yun sa mga anak ko na 'pag True. ako umalis, minsan ko lang sila makakasama. Parang hindi ko kaya kasi nga na-experience ko na to grow up na walang magulang present, na lolo't lola lang. So, talagang nilagay ko sa isip ko na if ever man na umalis ako, may goal ako dapat, na dapat in ganito, in a year, in 2 years, sa akin in 2 years kailangan makuha ko sila at makasama ko sila kasi ayokong ma-miss out yung chance, yung time na makita sila lumalaki Yes. at nakikita ko yung mga experiences nila, ganyan, nakaka-share kami ng mga kung ano-anong, yun, yung mga kung ano-anong experiences ma-share namin together, ganyan. Mm. So, hindi ko lang alam dito sa nanay niya kung nag-set ba ng ganong goal o talagang mahirap lang talaga. Pero kasi ang sinasabi niya is, 'di ba, every time na uuwi yung tatay niya. So, Hmm, syempre, ilang beses uuwi yung tatay niya, umaalis yung nanay. nanay and then bumabalik bago umalis yung Oo, tatay. oo, Ganon. So, ibig sabihin, ginawa niyang routine oo, no? na ano, tapos, um, yun nga, ginawa niyang routine, parang escape niya lang yun para hindi niya makasama yung tatay Mm. nila. Kasi ano eh, yun nga, ah, nagtsatsaga siya sa ano, sa 3K, 8K, 8K per month. Mm. Kasi alam niya, eventually, aalis yung asawa niya para mag-provide uli sa kanila. Oo. Mm. So, escape niya lang talaga. Feeling ko ginawa lang escape ng nanay niya yung pagtatrabaho. Pagtatrabaho. Pagtatrabaho daw. Oo. So, ayun nga, kung ako kay ate, siguro, siguro, big, kausapin niya yung nanay niya. Kung ayaw niya na talaga ng um, something na talagang kukunin niya, siguro bigyan niya na lang monthly, no? Hmm, Kaso kumikita naman eh, ngayon eh, no? Kumikita siya ngayon, yung nanay. No, 'di ba? Meron siyang income yung nanay eh. oo. So parang may income siya, wala na rin naman siyang pinapakain na anak. Parang hindi na rin fair na para bigyan pa, no? Isip ko lang. I Ang think, hirap, 'no? I think I think eh, kailangan nila ng ng matinding usapin kung Hmm, bakit nagawa yun ng nanay niya. Talagang let them explain themselves pareho, no, kung bakit siya bilang anak ayaw niyang magkaroon ng chance yung nanay niya. And mm, then, syempre, makinig din siya sa explanation ng nanay niya kung bakit ganun yung nangyari sa kanila. 'Di mm, ba? Kasi, mahirap na yung, yun nga, katulad nung past episode natin, yung sa best friend na kinat off lang bigla yung best friend. Mahirap yung walang explanation. yes. Lalo yan, ano mo yan, yun na nga, papasok pa rin yung old ways natin. Nanay mo yan. She's still your mother. So, kung yung kaibigan mo, pinag-explainan mo kung bakit ka nagtampo, Mm, deserve din ng nanay mo malaman kung ano yung nararamdaman mo. 'Di ba? hmm, At deserve mo din malaman kung ano yung nararamdaman ng nanay mo before. Kaya, kasi may explanation yan eh. For mm, sure, may explanation yan yung nangyari sa kanila. Sadyang siguro talagang, yun nga, sinabi niya na rin naman, di ba, na parang, ano yun, yung wala siyang backbone. Mahina yung nanay niya. Ang problema lang sa nanay niya is meron siyang victim mentality. mm, Pa-victim ba? mm, Pero, yun nga, may ano yan, may reason yan kung ano.
kung bakit ganun yung nanay mo. Oo, Since ako, alam mo naman na abusive yung tatay mo, mm. 'di ba? Ako kasi I've always believed in na parang lahat ng ginagawa ng tao or how people act, may reason Mhm. behind every action, behind every reaction, alam mo yun? Mhm. Hindi pwedeng ginawa mo lang to out of nothing. Yun ang paniniwala ko ha. Mm, Pero sige, mm. magbasa tayo ng isang comment dito. Go. Okay, sabi dito, um, I think your mother was much a victim as you guys were. It's true that she should have protected you kids, pero she was a weak person. Yun yung sinasabi ko, baka weak lang talaga yung nanay niya. And unfortunately, that's the personality she has and na-overpower siya ng abusive father mo. Luckily, Mm. you are the strong kind. Someone na marunong dumiskarte to earn six figure and get the fuck away from your abusive, mentally ill father. Siya ang sasabihan kong wag mo talagang suportahan ever. Actually, same. Kasi nga, yun nga. Pagkatapos kayong maltratuhin, bugbugin, ganyan-ganyan, parang hindi ko rin makita yung point na bakit kita tutulungan? Mm. Diba? So, yun. Based on your post, I think you want to be convinced to help your mom. It seems like you need more convincing to not give than to give in to what your heart or mind is telling you. That's at Mhm. least what I'm getting from your post. If ignoring your mom, which is already what you are doing, will give you peace of mind, you wouldn't need to post and feel confused. There are ways to take care of your mom and not see her naman. You don't need to be lovey-dovey family. Buy her insurance or something, lalo na she has no one. Or set a Mhm. budget, give her ATM so you can just deposit your support there if you don't want to see her. Seek a way to forgive your mom because the peace you will get from it will help you find peace too. Ganda. Mm. Ganda. Ganda ng comment. English, eh, 'no? Hindi, tama naman. Ako kumbaga, ayun, yun nga, sabi ko nga, kung yun na lang yung way ng respect and pagmamahal na maibibigay mo, kung true money na lang, i- kailangan yung kausapin. At least give her something na na tawag dito, yun nga, yung explanation para alam niya kung bakit hindi mo siya makukuha, kung bakit ayaw mo na ng ganong situation. Ayun na lang, mag-come up na lang kayo sa ano na lang, bibigyan na lang kita, ganito, support, ganyan. Or from time to time, lumabas kayo, 'di ba? Kasi kung feeling ko naman kay ate, um, yun nga, kino-consider niya pa rin eh. 'Di ba? Kino-consider niya pa rin na kunin yung nanay niya. Pero torn lang talaga siya kasi nga, mabilis siya ma-trigger. Tsaka nare-remind siya of yung sa childhood, Yes, yung pinagdaanan. oo. Siguro yun na lang, from time to time, try to get her more kasi for sure hindi niya masyadong nakilala yung nanay niya Mm, mm, dahil sa situation nila. So, mag-baby steps muna sila ng lalabas sila, eat out, lunch out, ganun, 'di ba? Um, since nag-earn ka naman ng six digits, no? So, lilibre mo siya, ganyan. Pamper, me time, ganyan. Baby steps, hanggang sa makilala mo siya. And then from there, kung talagang siya pa rin yung nakilala mong nanay before, or baka naman nagbago na, di ba? Baka naman mas magkaroon ka ng clear mind kung ano yung gagawin mo mm, mm, with mm. her, di ba? Mm, mm, mm. I Ganun. agree, I agree. Kasi ako, I'm big on family din eh. Kasi 'di ba ang magulang mo kahit anong gawin mo tatanggapin ka niyan eh. Yes, So, parang ako din, kahit anong gawin ng magulang ko, tatanggapin ko sila kasi magulang ko yan eh. yes. Mm-mm. Ako at least ako, yun yung perspective ko when it comes to relationship with family. So, Mhm, same. para naman dito sa situation na to, I think, tama, yun nga, baby steps. Kumbaga, wag mo muna siya sigurong itrato as nanay kasi nga, nasaktan ka na niya eh, as anak, nasaktan Mhm. ka na ng nanay mo. So, baby steps nga, itrato mo siya as a friend first. Yeah, kasi ano eh, ako ang paniniwala ko kahit ano pang parte mo sa buhay ko, nanay, tatay, kapatid, pamilya, kaibigan, kahit hindi mo kong itunyari, partner or ano, kahit hindi mo kong ituring Mm, partner, pero
tratuhin mo ko bilang tao. Yung Mm. respeto, sa akin sobrang laki ng part ng pagiging respectful mo sa ibang tao. So, Totoo. yun nga, bigyan mo lahat ng tao ng respeto. Mm. No exception, kahit nanay mo pa yan. Yes. Basta lahat bigyan mo ng respeto. So, respetuhin mo siya bilang tao. Kaya ko sinasabi na deserve nyo both ng explanation kasi yun nga, pag nagbigay ka ng respeto sa ibang tao, ibabalik niya yan sa'yo for sure. Yes. Yung part na pagbibigay mo ng time sa kanya, Mm. yung baby steps na yun, respect din yun. Yes. Ganun siya. Oh, ako, I agree with everything you said kasi nga, yun nga, itrato mo siya as a friend, Mm-mm. respetuhin mo, so meaning 'pag nirerespeto mo, papakinggan mo, and in return, Mhm. hopefully papakinggan ka din niya. Yes. Tapos dun kayo mag-start ulit mag-build ng relationship. Kung sa tingin mo, eh, yun nga, ganun pa rin at hindi pa rin siya nagbago as a toxic parent, Mhm. at least alam mo na kung anong boundaries mo, alam mo kung anong limit mo, kung hanggang saan mo Yes. siya tutulungan. Pero Mm. kung sa tingin mo, okey na pala siya, talagang yung pinagdaanan niya rin kasi talaga before is mahirap din. So, pare-pareho lang kayong victim dito kung tutuusin, eh. Yes, oo, pare-pareho talaga sila. Kasi I think hindi rin madali para sa nanay na iwanan yung mga anak, kaya lang talagang nandun siya, na-trap siya sa situation na wala siyang ibang choice, maybe, 'di ba? So, I Mhm. think bottom line naman is, um, magbigay ka kung bukal sa loob mo. Wag mong pilitin na Mhm. dahil nanay ko 'to, kailangan kong tulungan, kailangan obligasyon ko na tulungan ng magulang ko. Yes, mm. Hindi mo siya responsibilidad. I think Mhm. yun yung masasabi ko, hindi mo siya responsibilidad, pero, um, paano ba i-explain yun? Yung sa puso mo kasi kung gusto mong tumulong, tutulong ka. Oo, gano'n naman talaga dapat, eh. Kung Mm. kung sa mga anak, hindi mo nga responsibilidad yung nanay mo 'no, pero yung mga magulang niyo. Pero, um, yung joy 'pag Yes. nakakapagbigay sa parents is iba. Mm, mm. 'Di ba? So I think meron ka pa ring gano'n kaya ka naco-confuse sa Oo, tama. desisyon mo kasi Tama, gusto mo pa rin tulungan yung nanay mo, gusto mo pa rin mag-reach out sa kanya. So, yes. yun nga mag-baby steps muna kayo, yung para ma-fulfill mo sa sarili mo din yung bang, lumaki ako tapos kaya kong ibigay ito sa nanay ko, at least sa nanay ko, ganyan. Is yun, 'pag na-fulfill mo yun, feeling ko magkakaroon ka ng, different perspective sa Kag sitwasyon. kagaya ng sabi din nung nag-comment, parang magkakaroon ka ng peace within kasi nga parang Hmm, nag-heal ka doon sa trauma. Maghi-heal ka do'n sa yes, past trauma mo 'pag na-resolve mo yung relationship with your mother, not necessarily yun nga maging lovey-dovey kayo, super close, yes, ganyan-ganyan, hindi yun, eh. Yung kailangan mo sigurong i-forgive siya para ma-forgive mo din yung sarili mo doon sa galit na nararamdaman mo towards your parent, gano'n. Kasi kung hindi, madadala mo 'to, eh. Ito kasi 'di ba, ang kasama niya pala ngayon is mga kapatid niya. So, one day magiging parent din siya. yes, Siguro maiintindihan niya rin yung oo, punto rin nung magulang niya, oo. I At think. saka maano ko lang, madagdag ko lang, since ako, kaka-pass away lang ni papa 2 years Hmm. ago. So, ako din, eh, hindi rin ako gano'n, hiwalay din yung parents ko. So, si papa malayo din sa akin. So, ako as much as possible nung nung time na medyo umu-okey na kami financially, at least tinatry kong magbigay sa kanya kahit absent siya sa'kin most of my life, That's 'di good, ba? oo. So, nung nawala siya, mas mas gumaan kami financially. Parang nagkaroon ako ng guilt kasi Hmm. nga parang nakulangan pa ako sa time na meron kami. Sa Mm. time na
nag-spend man lang ako ng konting pera sa kanya, Oo. makasama siya, like, maipasyal siya, ganyan. So, ngayon, para ma para maano yung guilt na yun, no, bumabawi ako sa mga maliliit kong kapatid. Yung para ba maano ko lang yung parang ano ba, parang at least I see it na napapasaya ko siya pag natitreat ko yung mga kapatid ko, Oo. gano'n. So, until now, meron pa rin akong guilt na dapat yung alam mo yun, yung dapat nagawa ko 'to with Mm. him, ganyan, kung may chance, kaso wala. So, yun lang, pagka hindi hindi na bata yung parents mo, hindi na bata yung Mm. nanay mo, um, as much as possible, make peace with her, kahit hindi na nga kayo maging lovey-dovey family. Yes, Make peace with her para wala kang regret sa puso mo, gano'n. that's true, oo. Pero kasi 'di ba sa'yo somehow medyo light kasi nga, Mm, ano ka, eh, nakapag-start ka man lang, nakapag-start yes, ka na, alam mo yun, kitain yung papa mo, lumabas kayo, oo, magbigay ng help sa kanya, kesa naman wala, as in totally mm. none, na hindi mo siya talaga tinulungan, 'di ba? Oo, yun nga. Kaya nga sabi ko is makipag-ano ka na, makipag-peace ka na sa nanay mo. Kasi nga, yung regret, mahirap yan pagka dumating yan sa point ng buhay mo eh. Mas mas Pag, mas dadalhin mo talaga yan, eh, mabigat. yun nga yung naalala ko, since sinabi mo na dadalhin mo yan eh. Kaya, ako ngayon, dinadala ko pa rin siya. Kasi nga, nakulangan ako sa oras na meron kami. Yes. So, ikaw, ate, Habang may um, chance pa. habang may chance pa, kahit pa, yun nga, kilalanin mo muna siya ulit. Yes. Kilalanin mo siya ulit. Kasi baka naman hindi na siya ganon. COVID, ang tagal na nung COVID din eh. Parang Mm. kailan lang, pero pag-iisipin mo, 4 years ago Oo, na. no? Di ba? So, baka hindi na siya ganon. Baka kaya siya nag-reach out sa'yo is baka gusto niya na ng makaramdam ng love from you guys, kayong tatlong magkakapatid na anak niya, di ba? Baka hindi lang naman dahil Ganun. sa pera yun. Gusto niya rin talagang bumawi sa lost time. Hindi siya Mm, kasi dahil galit lang tong ano natin, dahil galit tong nagsulat nito, siguro iniisip niya lumalapit lang tong nanay ko para humingi ng pera eh, 'di ba? Pero ay, baka actually, naman totoo hindi. yan. Totoo yan. Kasi ako kay Papa, ganyan din ako before, na parang, Oo. pag nagte-text siya, kahit ang text niya lang, be, kamusta? Ganyan. Parang, ano ba to? Anong Parang kasunod nito? nag-PM, Meron parang, ka ba diyan? oo, ganon, may ganong moment ako sa kanya na, nag-PM si Papa, parang, alam ko nakasunod nito ah. Parang wala na akong pera ganito. Oo. May ganong moment ako sa kanya. Pero eventually parang naiisip ko na bakit ko siya pag-iisipan ng ganun kung gusto niya lang naman ako kamustahin, ganyan. Mm, Kung mm, mm, mm. gusto niya lang ako makausap, ganon. So, yun, makipag-peace ka na sa kanya para ano, feeling ko yun lang din yung hinahanap niya eh, yung Oo. pag-heal. Yun na lang yung kulang sa pag-heal mo kasi sabi mo nga, the universe is being generous sa'yo ngayon, no? Meron kang Oo. 6 digits, medyo Yes. peaceful ang life mo. Mm. Pero pero dahil nag-rant ka, feeling ko may kulang pa din. And I think that's the missing piece. Yung makipag-peace ka sa Oh, nanay mo. 'Di ba? gusto ko yan. I love Gusto it. ko yun. Piti mo dyan. Hindi, joking aside, no? Pero yun nga, feeling ko yun yung missing piece sa'yo. Kasi nga, ayun na eh, nag-work na sa'yo yung universe eh, na pumapanig na sa'yo ang panahon. Mm. Pero in an instant, biglang may ganun, may Yes. biglang harang. Ah. Eh, diba? So yeah, makipag-peace Oh, ka na lang. Peace be tama. with you. Tama, oo, tama. So, yun. Ay, sana nakatulong tong konting advice namin, no, at medyo maliwanagan ka sa kung anong pwede mong gawin pa para sa magulang mo, para sa mother mo. Yun. Yes. Ang bigat nitong episode na to, grabe. True. Tiri-tiri-eyed pa. Good morning, di ba? Aga-aga, Oo. ganito. Oo, ang aga natin nag-record, no? Pero ganito yung
Sorry. Pero maganda yung mga gantong maganda yung ganda yung podcast na napili nating segment na ganito. Kasi Maganda yung mga ganitong um topic kasi nga, 'di ba? oo, Ah, hindi all the time puro relationship lang sa jowa, partner, ganyan. yes. Maganda rin na ine-explore natin yung, kasi this is reality eh. 'Di Mm. ba? Nangyayari talaga 'to. Hindi lahat ng pamilya is perpekto. I mean, wala Mm. namang perpektong pamilya. Pero nangyayari 'to sa ibang tao. Mm. Yan, yung mga ganyang pagiging abusive. Okay. Buti nga yung tatay niya na totally cut off. I think yun talaga ang kailangan nilang i-cut off. Yung tatay nila kasi nga, sorry for the word, pero I think he is the monster sa Mm. kanilang pamilya. Kasi nga, abusive. Oo, And tama. Kasi kung hindi abusive yung tatay, siguro yung nanay hindi nag-heal magkakaganon din. yung nanay Oo, eh. Oo, oo. di Yung ba? mga anak, hindi rin naman, di ba? Magkakaroon ng Tsaka, trauma from childhood, ganyan. tsaka Tama. no-no talaga sa akin yan. No-no, yung mga ganyan, mapanakit. Yes. Dapat dyan, nasa Anyway, ayun. So, isang mabigat na problema pero sana ay kahit paano nabigyan namin ng kalinawan. Kalinawan! Kasing liwanag na ginawan. tong ilaw namin ngayon. No? Ang ganda. Gaga din ng ganito kasing ligaw. Oh, Ayan, baka kunin. Huwag ka sumama sa ilaw. Ay, 'di nako. ba? Anyway. Nasa tapat ako ng araw. Okay, guys. So, thank you guys for listening for this 2 hour advices, no? Kung ano man ang maitawag mo dito. Maraming salamat sa pakikinig and sana patuloy pa rin kayo makinig. Yeah. Ayun. So, we'll see you again on our next episode. And medyo gaan na natin yung problema ang babasahin natin next week. Oo, yung mga tipong ano lang, may nakita ko isa parang ako ba yung gago Ah, for ano yun? Ako ba yung gago kung hindi ako nagpakopya? Ganon. ayan. Ay, nako. So, yun nga, dito naman sa show na to, anything goes, no? So, kung meron din Yes. kayong gustong i-share na problems and situations with us, na gusto yung makahingi ng konting advice or opinions na Mhm. depende rin sa inyo kung susundin nyo or not, just let us know. Yan. Nandiyan lang mga social Yo. media namin and you can follow us on our Facebook and TikTok and YouTube channel. Uy! Yan, nandiyan na yung mga Yun, videos no? namin. So, please like and subscribe and click the, basta yun. Bell button. Bell button. De, pero yeah, oo, guys, follow us on Facebook. It's Mickey and Mina Podcast. Kasi Mm. meron na kaming isa pang podcast. Jam with Mickey and Mina. Nasa loob na yon lahat. Yes. Mickey and Mina Podcast. Same with YouTube. Yun din, Mickey and Mina Podcast. Same So, with TikTok. pakinggan nyo. And TikTok, yeah, oo nga pala, and TikTok. So yeah, yun, makikita nyo na doon lahat ng podcast namin. From Jam with Mickey and Mina to Talk with Mickey and Mina. Yes. So again, we'll see you again next episode. Thank you for listening, guys. Bye! Bye, guys!